and ito na nga ang toy na re-review natin for today. This is the Evangelion from YOLO Park. Evangelion Production Model -02 under their AMK series. And bago tayo mag-start sa ating review, special shoutout muna sa YOLO Park for sending us this Evangelion model kit for us to review here on our channel. Once again, YOLO Park, thank you so much. And pag binili nga natin siya ganito klaseng packaging, meron siya sa harap, nandyan yung pinaka-model kit natin. And sa likod, nandun pa yung iba pang model kit na nirelease nila under the Evangelion series nila. And dito rin nakalagay yung assembly parts niya and yung mga accessories na kasama doon. Sa gilid niya, nandito yung another product shot. And sa kabilang side, another product shot lang ng ating EVA-02. Sa ibabaw, name lang ng Evangelion X YOLO Park. And sa ilalim, another name lang ng Evangelion X YOLO Park. And ang maganda dito sa packaging nila is naka-window type na nga na kung saan pwede nyo agad makita yung laman ng loob ng pinaka-model kit natin. So you can check agad kung may mga kulang na parts or may mga wawala na parts dyan. And then dito sa pinaka-cover ng window natin, mga obligatory product shot lang dyan na kung saan makita mo rin yung mga accessories and yung mga ibang parts pa ng ating model kit. Pag na-unbox natin siya, meron lang tayo ditong thank you paper na may mga QR code para sa kanilang customer service from YOLO Park. And we also have here yung ating manual para sa ating model kit. And as you can see here, nandito na yung ating main unit na kung saan dalawa ang pinaka-clamshell niya kasi yung isa doon sa kanyang stand. So, i-check muna natin itong stand. Pag na-unclam natin yung pinaka-stand natin dito, makikita nyo lang dyan yung mga parts. First, kunin natin itong pinaka-ilalim natin na pag nakuha nyo yan, nandito naman sa loob niya yung parang pinaka-wire na part din ng pinaka-stand natin. This one is alambre or alambre siya. Kaya pwede mo siyang mai-curl or mai-fold accordingly sa gusto mo. Yan. Then ito yung pinaka-ilalim na part natin. Kunin natin itong kaduktong niya, which is this one, and then snap build lang natin yan, pag ganyan. Tabi muna natin yan. And then next, kunin natin itong pinaka-part na to, and then kunin din natin itong dalawa natin dito. Now, bago natin i-snap build ito, reminder lang na itong part na to is kailangan mo siyang i-open ng konti kasi meron tayong ipapasok na part doon na manggagaling dito. Ito yung parang pinaka-peg niya na yan. Yan o, yung square peg niya na yan. Doon siya kasi papasok dyan sa pinaka-slot naman na yan. So, yung square nga na yan, doon siya papasok sa pinaka-loob and then paganyan. Yan. Okay? And then, ang mangyayari kasi dyan, pwede natin ito ma-slide up and down. And then, pag naayos na natin yan, pwede na natin iduktong yung other half niya para ma-snap into place na natin siya. So, ganun din ang gagawin natin dito sa kabilang, which is mahirapan talaga kayo pag ganyan. Yan, okay? So, isisiksik nyo na lang doon para mag-fit siya. Pag naipwesto na natin ng ganyan, pwede mo nang snap ulit yung other half niya. Okay, once fit, yan, okay na yan. Then, next naman, yung mga rectangles dito sa ating pinakagitna. And then, susundan nyo lang naman yan, yung pinaka-peg niya para mag-snap siya. And then, para ma-assemble na natin to, this one is, lalagay natin yan dyan. Dapat itong pinakalikod niya, yan nandyan. And then, ito, makikita nyo, yung pegs niya, dalawang magkaiba yan. Isa square, yung isa circle. And then, susundan na lang natin yun dito sa pinaka-slot niya. Kasi yung isa dyan, square, and then yung circle, fit mo na lang siya accordingly. Yan. So, once na-fit na natin yan, pwede mo na rin ilagay itong kabila niya, which is, pag ganyan naman, follow lang natin yan. Okay, and then itong pinaka-wire niya, dito sa pinakababa, dyan naman siya mag-fit. So, habang wala pa siguro yung unit natin dyan, pwede mong ilagay yan dyan. So, dito sa pinaka-stand niya, may makukuha din kayo na parang maliit na parang stick or baton. Walang any part na pwede mong pagtaguan ito. Pwede nyo naman siya ilagay dyan para lang siguro hindi mawala kasi wala siyang paglalagyan ng ibang slot. Moving right along, nandito na tayo sa ating pinaka-main unit. So, i-unclam na natin yan. And pag na-unclam na natin, it's assembly time.
nabuo na natin dito yung pinaka main unit natin. First of all, yung experience ko sa pagbuo sa kanya, medyo smooth naman. Hindi naman siya again ganun kahirap pag binubuo natin yung mga model kit natin from YOLO Park. There are some pegs lang na medyo mabilis matanggal and may mga maliliit na pegs, may mga ball joint na malalaki. So check muna natin yung pinaka details niya. Ayan yung itsura ng kanyang head. Ganda oh. Ganda ng head niya. Okay na okay. Yan. And then sa front, yan ang itsura niyan sa harap, side, yan, sa back, ang ganda. Ang ganda ng likod niya. Bow, kilid, ilalim, ganda din. Overall, especially in person, parang medyo dull lang yung pagkaka-red. Compared sa camera natin, parang medyo bright pa yung red niya. Pero in person, mas naka-tone down yung red. Anyway, let's move along na sa kanyang articulation. Sa head niya, may look down siya na ganyan. Ganda. And yung kanyang look up, ang ganda din. And then, of course, naka-ball joint yan. So, naro-rotate yan 360. Ganyan. Meron siyang ball joint doon sa taas ng neck niya and sa lower part ng neck niya, ball jointed din. So, may mga articulation siya dyan. Pagdating sa kanyang creed moment, ang ating arms wide open, ang ganda. Spread na spread yung kanyang arms wide open. And then, of course, naro-rotate din yan ng ganyan. And then, may konting swivel siya dito sa pinaka-bicep niya. Itong shoulder pad niya, ball jointed din yan, so namumove din yan para walang hindrance doon sa movement ng kanyang shoulder. Pagdating sa elbow bend niya, yan ang pinaka elbow bend niya, ang ganda, double jointed yan dyan, of course, and naro-rotate ganyan. Pagdating sa pinaka hands niya, ball jointed, so naro-rotate and nasiswivel yan ng paganyan. Pagdating dito sa body niya, tatlong parts kasing pinaka-body niya, yung chest area, dito sa abdomen niya, and then lower abdomen, then dito na sa pinaka-crotch niya. So, may konting movement siya dyan sa may chest niya. Kinonect lang din natin yung part na yan. Pagdating sa kanyang waist, ayan yung pinaka-movement sa waist niya, which is naka-ball jointed lang din. Then, sa lower abdomen niya, may movement pa rin niya. Pagdating sa pinaka-thigh area niya, yung kanyang Van Damme split, wala siyang gaanong Van Damme split kasi nga, sumaharang na ulit itong part na ito. Kahit na igilid natin ng konti yan, wala siya talagang split. Although, yung high kick niya, sobrang ganda niyan, ang sobrang taas. And yung pinaka-back kick niya, maayos din naman kasi nga ball jointed din yan. Although, pag ina-articulate nyo ito, may tendency na matanggal yung pinaka-ball joint niya. Nag-slide out siya palabas dun sa pinaka-connection niya. Also, dito sa pinaka-area niya na yan, pwede mong maibaba yung part na yan. Yan. So, pwede mong maangat ng ganyan and also mababa. Yan. So, may movement din siya dyan. Wala siyang any rotation dito sa thigh part niya, even dito sa knees niya, pero yung kanyang knee bend is ganyan. Sobrang ganda ng double jointed knees niya dyan. Yung knee pad niya, yan, namumove yan up and down din ng ganyan. Dito sa paa niya, sa pinakataas nung paa, ball jointed din yon, so may movement din siya dyan. And also doon sa pinaka-connection ng paa din niya sa baba. So, meron din siyang movement dyan and pwede rin siya maswivel. Yung cover niya dito, which is sobrang liit nga nung ball joint na pinagkakabitan ng cover na to, may tendency na mabilis mag-pop off ito. Pero since ball joint din yan, pwede mo yan ma-move in and out. Pagdating dito sa pinaka-toes niya, pwede rin yan mataas ng ganyan and mababa, which is good. So, yun ang kanyang articulation. Yung ibang accessories pa niya dito, may kasama siyang tatlong pair ng alt hands. First is nandito yung kanyang open palm. Ang ganda ng pagkaka-open palm dito. Yan ang pinaka-itsura niyan. And then, medyo soft rubber na yung mga fingers niya. And then, of course, yung isa pang pair ng head niya, yung medyo open palm na ganyan, relax. And yung kanyang gun-wielding na hands, yan. And of course, meron din siya dito yung pinaka-close fist niya. Yan, saradong-sarado yung close fist niya dito. Close fist nga eh, pero yan ang pinaka-details naman niya. Sa mga accessories niya, nandito yung pinaka-baril natin. Yan, yung kanyang bang-bang. Ang ganda ng itsura din ng bang-bang niya dito. Yan. And actually, itong pinaka-bang-bang niya na to, may gimmick din ito kasi pwede mo pa kasing ma-extend yung bang-bang niya. Ayan, no? This parang sword gun ba niya sa anime? Let me know nga sa comments down below. Pero ang ganda kasi mukha naman talagang blade itong kanyang extended na weapon niya dito. Okay? Which is nice. And then, of course, this one, pwede nyong ilagay yan dito sa kanyang gun-wielding na hands.
Ang gagawin nyo lang, isisiksik nyo lang kasi nga soft rubber lang naman yung pinaka-fingers nyo dyan. So, madali lang i-connect mismo yung pinaka-beng-beng niya dyan. Which is good, oh. Ganda rin sa kamay niya. Fits perfectly. Ayan ang pinaka-itsura niya. Another set ng weapon niya is yung kanyang mga knife. Ayan ang itsura niyan. Dalawa yan. Check na lang natin itong isa na may silver sa pinaka-blade niya. And then, yung hawakan niya. Okay, and then para mailagay natin itong kanyang blade or knife, of course, sisiksik lang ulit natin yan dyan sa pinaka-ends niya. Ayan. So, ganyan ang itsura niyan. Again, dalawa yan ha. Pwede natin ilagay din yan sa kabila. Pero, hindi natin ilalagay yung kabilang ends niya. And then, itong unit natin na to, pag ilalagay na natin siya dito sa ating pinaka-stand, first of all, dapat medyo relax yung unit natin. Kailangan, sakto na yan dito sa pinaka-slot niya dyan. So, sisiksik lang naman natin siya dyan. Yan. So, nakasiksik lang siya dapat ng ganyan. Wala kasing enemy na magsisecure sa stand niya para hindi siya gumalaw-galaw. Una. Yan ang pinaka-magiging itsura niya pag nailagay na natin siya dyan sa pinaka-base niya. And then, of course, this one, yung parang gas tank niya or charger niya, lalagay natin yan dyan. Meron naman siya. Oh, okay. So, ito yung pinaka-itsura ng unit natin pag nandiyan na siya sa kanyang base. And then, may sinasabi sila dito, ito daw ng parang stick na nakuha natin. Pwede mo daw yan gamitin dito pang open ng slot. Pero technically, hindi rin kasi i-open mo lang naman itong slot na to, yan, dyan sa pinakataas niya. And then, parang dun mo daw makita yung pinaka-cockpit. Diyan ba yung cockpit natin? Pero, yan, may gimmick din siya na ganyan na ma-open mo yan dyan sa pinakalikod niya. Yan, pwede pang ma-open. Na para sa height ng model kit natin na to, yung pinaka-unit natin, simula sa paa niya hanggang sa head niya is around 8 inches siya. Kung kasama yung pinaka-base niya, will stand around 9.5 inches. And maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating model kit tulad ng ating AMK Pro Series from Yolo Park na si Orion Pax / Optimus Prime, our Bandai Godzilla -1, our Godzilla X Kong na si Kong, MCF Doomsday, War for Cybertron na si Siege Jetfire, and of course, ang ating Evangelion Prototype -00. So yan ang ating height comparison. If you are planning to buy this Evangelion unit natin na to, ang price range niya is around 1,500 up to 2,000 pesos. Depende na lang again kung saan market kayo makakuha ng specific copy nyo na to. But again, kung sa TikTok, Yellow Basket kayo mismo ni Pinoy Toy Review mag-o-order, of course, mas mababa ang price doon compared sa mga local toy store natin. Kaya ano pang hinintay nyo? Add to cart and check out nyo na kaagad sa TikTok Yellow Basket ni Pinoy Toy Review ang mga Evangelion units natin na ito. There you have it now guys. Ito na ating Evangelion Production Model -02. What do you think of this model kit? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, this one is a decent iteration na mismo ng Evangelion. I may not be familiar sa pinaka-anime niya, but I'm sure based sa mga nakikita ko, sa mga posts, sa mga articles, sa YouTube, sa mga videos, mukhang kuhang-kuha naman ng model kit na to, yung pinaka-itsura ng ating mga Evangelion model kits. Aesthetically speaking, maganda yung pagkaka-detail dito sa model kit natin na to, especially dito sa likod, ang ganda ng itsura niya, di ba? And even yung face sculpt niya. Yung pinaka-head niya, ang ganda. I think ang pinaka-strongest point dito sa model kit natin at is yung nasa upper part talaga ng body niya kasi maganda yung mga movement dito ng kanyang shoulder, even yung mga elbows niya, even yung mga waist niya, maganda yung articulation niya dyan, and okay na okay sa playability and posing. Although yun nga, pagdating sa lower part niya, again, yun yung pinaka weakest point naman ng model kit natin na to kasi from the legs pa lang, itong part na to na tumatama dito sa back part niya, magiging limited na kaagad yung articulation nung sa legs niya. Given na wala din siyang rotation sa kahit anong part dito ng legs niya, super limited na kaagad yung articulation or posing na magagawa mo pagdating sa legs niya. Tumatama na itong part na to, pag niro-rotate mo, mabilis na matanggal itong pinaka-connection niya kasi nga, nag-slide out na siya dahil sa mga tumatama na part na yun. Sayang nga, kung nagawan pa nila ng paraan itong tumatama na part na to,
dyan, and mas spread out pa yung legs niya, and magkaroon siya ng rotation dito sa lower part niya, mas marami kayong posing na pwedeng magawa sa unit na ito. But then again, overall, ganda pa rin naman niya, especially pag nakatayo na siya dyan mismo sa base niya, and I'm sure na pag sinama niyo yan sa display mismo ng mga iba nyong mecha, magiging astig din ang pinaka-itsura niyan sa display nyo.